Ngayong araw pong ito katambayan, may apat po tayong order po na mga pabo po RTL at isang tandang. So ano din po ito, Paris set. Isang lalaki, apat na babae at yung ating mga Rhode Island Red din po. Isang lalaki at saka apat po na babae. So i-deliver po natin ngayon at siguradong kikita naman po tayo. Dito po yung tandang mga katambayan, isang tandang na ano, tawag nito, pabo, laki. At yung ating apat na babae, nakakondisyon na po yan, ready to lay, RTL. Ito na yung ating pabo katambayan, timbang ni Janjan. Yan, nasa 5.2. Yan, 5.2 yan katambayan. So yung isa, dalawang babae, yung isa nasa 5.4 katambayan. Yan, 5.4 plus 5.2. At yung huli natin katambayan, 7 kilos. 7 kilos. Sobra 7 kilo, pero 7 kilos na lang yan. Ito yung ating pabo katambayan at saka manok. Tatakpan po natin ng dahon para hindi po mainitan sa biyahe pag deliver. Ito na yung ating mga delivery katambayan. Maliban po sa ating pabo na malalaki at saka RTL, Rhode Island Red, meron din po tayong sisiyo na ipapadala ngayon. Yung ating binili po, meron na po ng may-ari. Ipapadala natin sa van papuntang Kiamba. Yan, maliban po sa sisiyo na ipapadala natin katambayan, ay magpapadala din po tayo ng Intenso Plus po, electrolytes, pang energy drink pagdating po sa Kiamba para makabalik na naman po sa kanilang para relax, pang tanggal stress. Ito na katambayan, yung sisiyo katambayan. So yan yung mag-drive. Okay. So yan yung driver katambayan. Ito na po yung ating mga pato katambayan, ng mga malalaki na po. So nakalabas. Ulan kagabi, yung lakas. Ito yung resulta, mga kaibigan natin bagong gising. Punta po sa ating manukan mga katambayan, nasa 5 to 10 minutes po. Yan, ito po yung naging resulta sa malakas na ulan kagabi. Basang-basa po, pati yung ating hatching area po dito, yung ating hatchery. Yan, basang-basa yung lupa. Maliban lang po banda dito sa may incubator. Grabe yung ulan kagabi. Halos 2 oras walang hinto, bumaha yung kalsada sa aming barangay. Yung ating mga pabo, kunti na lang, at bibili na naman po tayo pag nagkataon po may benta po sa atin. Ganyang pabo, nasa 6 to 7 kilos yung mga malalaki. Minsan umabot po yan ng mga 9 to 10, depende po sa ganda ng pagpapakain sa pag-aalaga po natin. Ang oras po natin ngayon nasa mga alas 7 po, 7:30. 7 to 7:30 po tayo nagpapakain dito. Nasa 30 minutes lang po yung ating pagpapakain, pagpapalit ng mga tubig. Paglalagay po ng din po, Panamux Forte po. Lalo na po ngayon, maulan. Iba natin mga manok. Sigurado pasayang kasi dito yan sila natutulog. Lalo na mga native kasi mahilig po sa matataas na area. Yan, diyan sila matutulog. Yung iba doon sa sa sarisa. Kumuntik yung ating mga alaga kasi mabenta na naman po kasi yung ating mga manok ngayon. Pero yung number 1 natin ngayon, yung pabo, grabe yung lakas.
Madami na po yung papareserve. Yung mga pabo natin meron na pong may-ari. Kung gusto nyo magkaroon ng extra income sa inyong manukan, tamang tama yung pabo paglalagay. Lakas na kumain katambayan. Wala pang isang buwan. Yan. Kita na po natin yung pagbabago ng mga pabo. Malaki na. Yung manok natin, di maiwasan mga heritage na magkasakit pag ganito yung panahon. Yung kulungan natin dito sa kabila collapse dahil po sa lakas siguro ng ulan. Yung lupa gumuho o bumagsak dahil po sa tubig. Malambot na kasi yung lupa dito sa ating area. Yung ating damo talagang kinakain ng pabo, hindi na dumadami. Hanggang ganyan na lang po kasi yung pabo naman po natin kumakain niya ng 1 to 2 kilo kada araw. Yung mga matured na pabo gaya po niyan, mga malalaki damo kaya niya ubusin 1 to 2 kilos. Ayun yung kagandahan sa pabo, nabubuhay na sa damo, kaya mabuhay. Yung manok natin sa kabila kumunti na rin po, nagkakaubusan yung mga manok ngayon. Pati yung sisiw natin short po tayo, kaya yung ginagawa na lang po natin, kumukuha tayo sa ating mga kaibigan. Ay, napakadaming order natin pero hindi natin maibigay kasi bumalik na naman, dumami na naman yung ating customer. Basta Birmans talaga, hindi yan maiwasan. Kaya sa pagmamanok, tamang-tama lang parami kayo Birmans. Yung pinaka the best na panahon para sa pagpaparami, para kumita po tayo ng malaki. Magdagdag tayo ng mga ibang breeders dito pag nagkataon. Busy lang tayo kasi palitan na natin lahat yung ating mga breeders. Yung sa loob, nalagyan po natin yan ng mga 30 silong inahin. Na po tayo. Sana po magandang araw po sa ating lahat mga katambayan. At yung topic po natin ngayong araw ay kung saan ba mas maganda, mas malaki yung kitaan po sa pagpupudyos pa ng malalaki o yung pagpudyos ng mga sisiyo. Tulo na po, tatalakayin po natin yung ating sisiyo. Sa sisiyo po, maaari pong makapagpudyos tayo ng sisiyo kahit wala po tayong mga breeders na nangiitlog. Pwede po tayong bumili sa ating mga kaibigan na nasa 500 to 600 per tray. Maaari ka pong kumita po dyan ng kahit 2,000 po, pinakamalaki. Sabihin na lang po natin yung sa isang tray, makapagpisa ka po dyan ng 25 at yung kapital nyo po ay 500, so 100 per sisiyo yung ating benta. So maaari ka pong kumita ng 2,000 sa isang tray sa loob po ng 21 days. Pero sa ating discarded po kasi hindi po tayo nag-release na po ng mga day old chicks unless po kung gusto talaga ng ating customer. Sa ating kasi ngayon nagpupudyos tayo ng sisiyo, nagbibigay tayo ng sisiyo, binibenta po natin nasa edad na po ng week old to 2 weeks old na may 2 vaccine na po. So yun po yung aking diskarte sa sisiyo ngayon. Sa sisiyo, konti lang po yung ating magagastos po kumpara po sa mga malalaki na kung tayo po magpudyos ng mga malalaki, RTL, ready to breed o mga laying, umaabot po yan ng 5 to 6 months bago natin may pudyos ng ganun kalaki. So yun nga lang, sa malalaki talagang kung maramihan yung bibili sa atin, madami yung bibilin sa atin, talagang malaki yung kita. Yun nga lang, kailangan ng oras. So matatagal na po tayo makapag-produce. Kaya minsan po talaga sa ating mga malalaki, gaya po natin na benta po last time, set, buy and sell po yun. So nagpapatong lang po tayo dyan, nasa 2 to 300 po bawat ulo po o per head na manok. So malaking tulong po yun. Yun nga lang, pag buy and sell hindi masyadong kalakihan. Pero at least sure buyer po tayo, sure po tayo na may bibenta po natin. Kumpara po sa pag tayo po mag-produce ng mga malalaki, wala pa pong kasiguruduhan kung maibenta po natin yan pagtuntong po ng 4 to 5 months kung walang buyer. So yun po yung mahirap sa pag-produce ng mga malalaki. Kaya kung magpo-produce tayo ng malalaki, siguraduhin po natin na kumbaga meron tayong customer, sure buyer. O kung magpo-produce din po tayo, siguraduhin po natin na may tutus-tus po tayo sa patuka po nila kung halimbawa na hindi po natin may benta. Gaya po sa atin ngayon na talagang ano po tayo, kung magpo-produce tayo ng sisiyo, hindi natin may benta yung mga naiwan o may maiwan po sa ating sisiyo.
hindi natin naibenta. Yan lang po yung aking ibinibigay po sa ating mga customer na kung halimbawa ay lumaki, umabot po ng 4 to 5 months. So yun po yung ating mga diskarte po. Malaki yung kitaan sa sisiyo kasi kunti yung maari nating may budget. So kumbaga 2 weeks lang po pwede na po natin may benta. Tuloy-tuloy yung kita kahit pa 10, 20, 30, 40, 50 heads ay tuloy-tuloy. At ang maganda sa sisiyo po kasi mas affordable po siya kumpara po sa mga malalaki. Marami pong makaka-avail po sa ating sisiyo. Minsan ma-orderan pa po tayo ng 100 heads, 200 heads. So mas maganda yung sisiyo para po sa akin. Kaya kung maaari din po, kung tayo magpupulis ng sisiyo, siguro po natin na may customer din po tayo para sa ganun ay hindi po magtagal sa atin. Sa atin naman po, sa ating manukan ay hindi po tayo naglo-load ng itlog sa incubator hanggat wala po tayong customer o hanggat walang down payment. So ano lang po tayo, sigurista po ako dito sa ating manukan. Sinusigurado ko po na ako po talaga yung panalo. Down payment para hindi po tayo matakbuhan ng ating customer, mag-cancel lang po. Katambayan, ito pala si Sir, ito yung bumili sa atin ng mga pabo at saka Rhode Island Red. Si Sir, Mr. Pablo, shout out sa mga viewers ni Manok Tambayan. Yan. No, so ang kakauban na ko ron dire si Engineer Alice, dati po OFW. Yan. Start check business po sa Jinsan. Sir, ano yung business pala natin, Sir? Modular furniture. Ano yan, Sir? Insulite modular furniture. Mga cabinet. Mga cabinet, Sir. Ayan, Sir. Kitchen sink. Ito yan, Sir. Sa mga kaibigan natin taga Jensen, Sir. Pwede sila mapunta dito, Sir, no? Makabisit, Sir. Ito yung mga ano pala, Sir. Ano natin? Yan. Muna yung ginagamit ng materialis din. Para sa mga board na to. Sir, saan yung location natin, Sir? Ha? Saan yung location natin? Location Aradasa Street. Ayan. Ang building, AGM building specialist. Katabi. Clinic ng Montesilio. Katabi ng Mandawi po. Madawi po. Yan, Katambayan. So, Beside pasyal kayo dito, Katambayan, ha? Ano, mga ano to? Mga board. Mga board. Yan. Lagay ko lang yung contact ko, Sir. Pwede din lagay yung contact ko, Sir. Ilagay ko. Dito lang Katambayan. Ilagay ko lang sa screen, Katambayan. So muna ito ang cabinet nila, makunin sa drawer. Closet. Sample yan, mga Katambayan, no? Closet na. O yan, napon niyo mo hangiran. Ito dito, kunin siya. Maganda, Katambayan. Ayan. Muna yung mga batong nga ito, gamiton sa ano ito, counter sink. Kasi sa ano ba? Mga sample ni Sir. Sa mga bato. Sa mga gusto na ano, kung saan yung ano, kumbaga kung anong ipalagay. Palagay na bato sa kabit sa ano Sa sink. Sa sink, counter top. Yan kita mayan, no? Yung sample. Ito din yung sa sala Katambayan, no? Si engineer, yan yung gawa ni engineer. Yung mga yung misis niya. Hello. Muna ito ang ano na to, kamayang business na to. Yan, Katambayan. Dating OFW, Engineer Alex, start of business na furniture. Yan na po ngayong araw, mga Katambayan, at nagpapasalamat po pala ako sa mga bago po nating subscribers, viewers, and likers. Welcome po sa aking channel, at kung kayo na po yung napadaan ngayon, sana po i-consider nyo po rin-subscribe yung ating YouTube channel, i-follow at i-like po yung ating Facebook page, Manok Tambayan. Nag-upload na rin po tayo doon, malaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay lang po sa comment section at ating sasagutin, at huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating mga kaibigan dyan na si Rick Slim Vlog, Vatika Opo, at sa mga nanood po dyan ngayon, shoutout po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless, at ingat po kayo palagi. Bye bye!